Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inisyal adabul muta'allimin, sa pagpapatuloy sa Fadlu at-Tabkiri al-Majlis al-Ilm, ang kainaman ng pagdalo ng maaga sa pag-aaral. Sa sumunod na sinabi, wa innahu, sa lahat ng mga natalakay natin ng nakaraan na ugali ng salaf, ng mga sahaba at ng naunang henerasyon ng mga Muslim at ng ating maalam, so maaring sa mga panahon natin ngayon nakikita pa nga natin yung kabaligtaran. So kabaligtaran yung makikita natin sa mga nag-aaral ng kaalamang Islamiko. O haytu tulihul ala ibniha fi al-istikadi li'annahu ta'akhara anid dirasa. Wa huwa yasurru ala an-nawmi natijat as-sahra al-mufrid wa adamu al-mubala bitahsili al-ilmi. Sa panahon daw natin, kung nung unang panahon, ba si Imam Ahmad, di ba huling nabanggit, ginigising siya ng maaga ng kanyang nanay at nauuna pa siya sa masjid, bago pa magadan, nandun na siya. Kasi gusto niyang maabutan yung pag-aaral ng hadith. So maaring nangyari kasi after Fajr sila nag-aaral ng hadith, so nandun na siya, bago pa man mag-adan. Pero ngayon, yung nanay, hindi na nila ginigising yung kanilang mga anak ng maaga. At yun nga, nagiging huli na rin sa paggising yung kanilang mga anak dahil pinapabayaan nila ang mga ito na nagpupuyat sa gabi sa mga walang saysay na pinagkakapuyatan. So, sa panahon ngayon, daming pinagkakabalhan yung tao sa gabi. So dapat may disiplina yung tao. So magkaroon man siya ng ibang pinagkakabalahan sa gabi, mga paglilibang, dapat dapat disiplinado siya rito. Kung may oras ng pagtulog, matulog na siya sa oras ng pagtulog, inshallah. Kasi halimbawa yung tao, manunod pa siya sa gabi ng balita, halimbawa, limitahan na niya yung kanyang oras, inshallah. Pero yung mga walang kwenta, mga telenovela o kaya paglalaro, online games, dapat iwasan niya na talaga yung mga bagay na yun, inshallah. Yun nga, yung kanilang puyat ay dulot ng sobrang pagpupuyat sa walang kwentang bagay. Again din, wala silang pagpapahalaga nga sa pag-aaral. Wala silang pagpapahalaga sa pag-aaral. Yung nga, yung tao, ang nag-iisang paraan na pahalagahan niya yung pag-aaral, gawin niyang buhay yung pag-aaral. Gawin niyang bahagi ng kanyang buhay ang kaalaman. Kasi kapag yung kaalaman, hindi niya ina-apply sa buhay niya, wala itong kwenta sa kanya. At syempre, sino ba magpapahalaga sa kaalaman na may apply niya ito sa buhay niya? Yung tunay na mananampalataya na nagpapahalaga sa kanyang relihiyon, inshallah. Yung tunay na mananampalataya. Kasi kung yung tao nga walang pagpapahalaga sa kanyang relihiyon, di wala ring halaga sa kanyang kaalaman. At kung walang halaga sa kanyang kaalaman, hindi rin niya papaguran o paglalaanan ng panahon ang pag-aaral. Wala yung dadaan-daanan lang niya yun. At kapag may pag-aaral, palaging merong ibang bagay na mas mahalaga para sa kanya. Si Manong, example natin lagi si Manong. Si Manong, mas mahalaga sa kanya yung mag-alaga ng bata. Ang dami naman pwede mag-alaga dun eh. Andun yung asawa niya, andun yung biyenan niya, andun pa yung bayaw niya, ang dami pwede mag-alaga. Bakit siya pa? Special siya o ano? So hindi dapat ganun yung ugali ng tao sa pag-aaral, inshallah. May kita mo lang talaga yung kung paano pinahalagahan ng tao ang pag-aaral, ganun din niya pinahalagahan ng relihiyon. Hindi yan magkahiwalay. Hindi ka pwedeng nag-aangkin ng pananampalataya kung hindi ka maalam. Hindi ka pwedeng mag-aangkin ng pananampalataya kung hindi ka
maalam. Magkasama palagi ang dalawang bagay na ito. Magkasama palagi. So, syempre, hindi naman lahat ng maalam ay nagkaroon ng pananampalataya dahil sa kanilang kaalaman. Pero sigurado yung mananampalataya, tunay na mananampalataya, ay maalam din siya. Kumbaga, yung malaking circle, di ba yung Venn diagram, andun lahat yung mga maalam. At sa loob nila isang mas maliit na circle, andun yung tunay na mananampalataya. So hindi lahat ng maalam ay magiging tunay na mananampalataya, pero ang lahat ng mananampalataya, tunay na mananampalataya, ay maalam din sa relihiyon, insyaAllah. Kinga wala nakra, khabaran thaniyan, rawahu Abu Naim, an Ali bin al-Madaini. Kasi merong iniulat na pangalawa dito na kumbaga tagpo sa pagiging maaga sa pag-aaral. Iniulat ito ni Ali bin al-Madaini mula kay Abu Naim. Qala, sinabi ni Ali bin al-Madaini o Madini, tadakarna talab al-hadith. Faqala Yahya bin Sa'id al-Qattan. So nagre-review daw sila ng hadith. At sinabi daw ni Yahya bin Sa'id al-Qattan, kuntu akhruju min al-bayti qabla al-gadah. So siya daw ay umaalis ng kanilang bahay bago pa umaga, o bago pa mag-fajr, ganun. Fala arji'u ila al-atama, ay annahu yakhruju qabla al-fajri, fala yaudu ila baytihi illa badal isya. So nga, umaalis siya bago mag-fajr at bumabalik siya sa atma. At yung ibig sabihin nga dito, pupunta siya para mag-aral bago mag-fajr at bumabalik siya ng bahay pagkatapos na ng isya. So tuloy-tuloy yung kanilang pag-aaral dito siguro maghapon. Pero meron namang mga oras ng pahinga, insyaAllah. Meron namang mga oras ng pahinga. Kasi importante rin sa estudyante yung nagpapahinga. Importante sa sino mang nag-aaral ang nagpapahinga. Problema nga ngayon sa marami, sa mga, hindi lang marami, lahat yata ngayon, mula DepEd hanggang CHED, ang curriculum ng mga bata ngayon, overloaded. Yun nga yung komento din ng ibang tao ngayon. Overloaded yung mga bata ngayon. Ang daming subject, ang daming pinapakabisado sa kanila, ang daming pinag-aaralan. Tapos hindi naman natutugunan yung kanilang mga basic na pangangailangan. Ang daming subject sa isang araw, ilan? Mga 8 o 10. Tapos hindi naman binibigay yung pangangailangan nila. Classroom kulang, upuan kulang, textbook kulang. Yung teacher hindi naman magaling magturo. Tapos gusto nila yung bata, yung 10 subject na yon maghapon, kukunin nila lahat. Ano bang matututunan ng tao? May inip talaga yung bata. May inip talaga yung bata. Kaya ngayon daw sa mga European na mga bansa, lalong-lalo na sa Sweden, Norway, Finland, makakita tayo sa kanila ng magandang halimbawa. Sasabi nila, doon sa mga bansang yun, maikli ang oras ng pag-aaral, maikli ang oras ng trabaho. Yung mga teacher, pinapasweldo nila ng mataas na sweldo katulad ng mga doktor. Napakataas nga ng nila, ng kanilang literacy rate, napakataas ng kanilang, kumbaga, antas ng edukasyon. Kahit maikli yung oras ng pag-aaral. Kaya nagtataka ako ngayon Nung elementary kami, kalahating araw lang Kayo, Ahmad, kalahating araw lang nun, di ba? Kayo, Khalid, nabutan mo yung kalahating araw? Buong araw na. Dati kami nung kalahating araw lang Pang umaga ka o kaya pang hapon. Tapos ngayon, maghapon na yung bata. Papasok alas 7. Tapos uwi yun, mga alas 4. Wala na, parang pinagtrabaho mo rin yung bata. Tapos sa eskwelahan, parang hindi, tapos yung yung quality pa ng education nga, parang hindi yung mga bata ngayon. Na kumbaga hindi nila nagagamit masyado yung utak nila. Doon lang sa mga bagay-bagay na mga subject na nalilimitahan yung potential nila. Parang dito, kulang yung mga yung mga activity ng mga bata na
magagamit sana nila na mag-improve. Bawa dun sa amin, o napabayaan lang talaga yung mga eskwelahan sa probinsya. Doon sa amin, maganda yung library namin doon. Elementary lang yun. Ganda ng library namin. Lalo na ngayon, pinalaki pa yung eskwelahan namin, yung almaryo. Doon din galing si Isko. Si Isko, siya nag-graduate noon? Parang nauna siya sa akin ng ilang taon 94 ako graduate siya, parang 88. Nauna siya sa akin doon. Yung ganda nung library namin noon, parang yung diyan sa Bumbunig, doble ng classroom ng Bumbunig, library lang, o 3. Library lang yung punong-puno ng libro. Yung Bumbunig na library, wala nga Punta ako doon sa high school, yung vocational, wala ring library. Ang San Gabriel, walang public library. Meron sila doon, Katiting. Ewan ko lang ngayon kung nag-improve na. Mas malaki pa yung library ko kaysa sa library nila Walang halos laman. So yung tao, yung bata, kumbaga, wala talaga. Kumbaga hindi siya maiengganyo sa ganyang kalagayan. Tapos yung mga upuan, sira-sira. Tapos walang mga activity dito Halimbawa doon sa amin, may journalism, yung mga bata nagsusulat para sa school paper. Dito wala. Hindi ko alam paano nangyayari dito. Dapat yung mga bata na sila hindi nagiging exciting sa kanila yung pag-aaral. Kaya yung mga bata dito, pinagkakabalahan, kundi mobile games, pagmamotor, basketball, nganga. Yung pinagkakabalahan ng mga bata dito, nganga. Sa inyo, maganda yung library sa inyo? Wala rin. Private pa yun. So, dapat gawan ng paraan nyo ng matatanda na ma-improve nila yung, inshallah, yung mga ganung bagay. So, doon maghapon sila doon. So, syempre, maghapon yun, pero maaring tanghali, pwede silang matulog. Nga, yung pag-aaral ngayon, sunod-sunod yun Di ba, pag alis sa isang teacher, papasok na naman na isang teacher na naman. O inaantok ka pa nun, pupungas-pungas ka pa nun. Tapos yung isang teacher, laging galit. English teacher, laging galit. Halimbawa, tapos pag alis nun, yung math teacher naman, ganun din, laging galit. Tapos pagbalik naman yung Filipino teacher, yung teacher na yung kikembot-kembot sa TikTok, yun ang ginawa niya maghapon sa pagtuturo niya. Walang matututunan yung bata. Hindi nga yung mga tao noon, alhamdulillah, so ganun sila ka-dedicated sa pag-aaral. Pero syempre, itong mga tinutukoy dito ng mga tao, ito yung mga talaga, nagpapakadalubhasa sa pag-aaral. Pero yung tao na, kumbaga, katulad natin, hindi naman talaga tayo nakatutok sa pag-aaral kasi may iba tayong trabaho. Kayo halimbawa. So ganun din, magpakita tayo ng, inshallah, pagpapahalaga sa bagay na ito. At yun din dinagdag niya rito. Inna syarikan call, iniulat daw sinabi raw ni Sharik, Salaytu ma'aabi Ishaq al-Fagada, na ay annahu salla ma'ahu 3 sinin salatul fajr. So si Abu Ishaq daw, yung tatay ni Sharik, 3 taon lang daw siya na nagsala kasama yung tatay niya. Si Sharik, 3 taon lang daw siya nagsala kasama yung tatay niya. Ibig sabihin, sa ibang mga panahon, malayo na siya sa pamilya niya, nag-aaral. Malayo na siya sa pamilya niya, nag-aaral. Tinanong si Ash-Sha'bi, si Imam Ash-Sha'bi, bima hasalta hadal ilm, paano mo nakamit ang kaalaman na ito? At sabi niya, bibukuril gurab, wasa'yi kasa'yi al-uqab. So nagkamit daw siya ng pag-aaral sa pamagitan ng pagiging maaga, na katulad ng uwak. Si uwak maaga raw itong nanginginain. Kumbaga maaga itong lumilipad-lipad, naghahanap ng makakain, at siya ay nagmamadali, kumbaga nagmamadali katulad ng uqab, isang uri ng hayop na maliksi o mabilis kumilos. Ganun daw siya kumilos sa kanyang pag-aaral. Siyempre nga, iba-iba nga yung iba-iba yung tao. So sila matatalino, so ganito sila, maaring maliksi sila sa pag-aaral. Pero kapag
Tayo, iba tayo dito, may sarili tayong mundo eh. Hindi naman natin, wala tayong hinahabol na na schedule, inshallah. So yung pag-aaral natin, relax lang, inshallah. Dahan-dahan lang tayo dito. Hindi natin kailangan, ang napapansin ko kasi doon sa ibang mga nagtuturo, sa mga masjid halimbawa, masyado lang ginagawang formal yung pagtuturo nila. Merong curriculum, merong certificate, may mga level-level, di ba? Parang ginawa nilang eskwelahan. Ngayon yung tao, nakaka-absent talaga yung tao kasi hindi lang naman pag-aaral yung ginagawa niya. Gusto niya mag-aaral, oo. Pero minsan pagod o minsan may trabaho. Tapos naka-absent siya. O pagbalik niya sa sunod na araw, iba na yung tinuturo. O mahirapan siya. Whereas kung ganito lang, hindi tayo rigid. Merong mga subject araw-araw. Pero actually, kung di mo nadaluhan yung 1 linggo, tapos ngayon ka lang pumasok, ma-appreciate mo naman yung tinuturo ngayon eh. Kasi hindi prerequisite yung tinuro ng 1 linggo na kabisado mo para maintindihan mo yung tinuturo ngayon. So relax lang tayo dito, inshallah. At yun nga, وَقَدْ جَاءَ فِي أَمْثَالِ الْعَرَبِ أَبْكَرُ مِنْ غُرَابٍ قال المديني لأنه أشد الطيور بكورا. So yung sinasabi ng mga Arabo, na yung sinasabi na abkaru min gurabin, yung gurab kasi yung uwak. Sabi ni Al-Mudaini, li'annahu ashaddu tuyur bukuran. Ashaddu tuyuri bukuran, ang uwak daw ang pinakamaaga sa mga ibon sa panginginain. Ewan ko lang yung uwak dito. May uwak dito eh, pero hindi ko alam kung maaga ba. Iba-iba kasi ugali din ng uwak siguro. May uwak dito, Ilocano eh. Uwak doon sa kanila, Arabo, magang nanginginain. So dito, hindi ko alam. Pag umaga, wala naman ako napapansin na uwak. Meron din. Sisiw, no? So maaga, yung dito pala, maaga din silang nanginginain. Amal okab, yung okab nga na tinukoy ni Sharik, ni Ash-Sha'bi. Fahuwa tayrun min al-jawarihi mashhurun bi sara'atit tayran wartifa'uhu fil jawi. Yung okab, ito yung isang uri daw ng ibon na maliksi, ibig sabihin mabilis ang kanyang paglipad at mataas din ang kanyang paglipad sa langit o sa hangin. Hindi ko maalala yung okab kung ano ba yung translation nito. Hindi tulawin eh. Yung ang sinasabi tungkol dito, amna'u min akabil jaw. Wahuwa mitlu yadribul li shay'i lil ba'idil manal. Li shay'il ba'id al manal. So, merong mga tao nga na gano'n sila, mabilis, matutulin, na katulad ng ukab, na nagagawa nilang mahuli yung kailangan nilang hulihin kahit sila ay nasa malayo. Wa kana lahu jildu ala mawasalatit tayran tawilan hatta qalu innahu yatagadda bil Iraqi wa yataasya bil Yaman. So itong ukab, malayo din yung kanyang nalilipad. Malayo ang kanyang nalilipad at dahil mabilis siyang nakakalipad, sa maikling oras ng paglipad niya, malayo na lang nararating niya. So sinasabi, yung mga ukab daw, at syempre yung mga tao na inihahalin tulad sa ukab, nag-aagahan daw ito sa Iraq. At paggabi, naghahapunan na ito sa Yemen. Ang layo nun. Ang layo ng distansya sa pagitan ng Iraq at ng Yemen. May 1,000 kilometro. So ganun siya kabilis na lumipad. Walida syabaha Sha'bi nafsahu bihi fi shiddati sa'ihi wa harsihi wa mudawamati madakaratihi. So dahil dito inihintulad ni Imam Sha'bi ang sarili niya sa matinding pagsisikap at mabilis na pagkilos sa pag-aaral at ang pananatili ng anumang kanyang pinag-aralan sa pamagitan ng palaging pagre-review. So nga,
Bukuri Majlis Shaykhihi. So, naiulat daw na si Muhammad bin al-Mustanir al-Basri al-Mutawaffi sanata 600. So, noong year 206 pagkatapos ng Hijrah, meron daw nabuhay isang scholar si Muhammad al-Mustanir al-Basri. So, siya raw ay nagpapaaga sa pagdalo ng pag-aaral o pagtuturo ng kanyang teacher, ng kanyang guro. Kana yakhruju ila darsi Sibawayh qabla al-fajr. Si estudyante pala siya ni As-Sibawayh. Si Sibawayh, siya yung pinakamagaling na teacher ng Arabic. So si Muhammad bin al-Mustanir al-Basri, teacher niya si Sibawayh. At dumarating siya doon ng maaga sa kanilang klase. Sa Fajar. Bago pa man mag-Fajar, andun na siya. Faqala lahu yawman, at sinabi minsan sa kanya isang araw, ma anta illa kutrobo laylin. Sasabi ng mga tao sa kanya, sobrang aga niya, na siya daw ay katulad ng kutrobo laylin. Faluqiba bihi wa arafa laqabahu akthara min ismihi. So itong si Muhammad bin Mustanir, tinawag na nga siyang Kutrubul Layl, na dito na siya nakilala sa pangalan na ito, na mas kilala ng mga tao yung palayo niya na ito kaysa sa kanyang mismong pangalan. Waqad ashhara bi muthallitha kutrub o bi muthallithi kutrub, at nakilala siya doon sa kanyang akda na muthallath kutrub, wa huwa al-kalimatul mumathalati allati tatagayyaru harakata harfiha al-awwal fayatagayyaru ma'naha. So, yung libro niya na yung Thulatha Kutrub, ito raw ilistahan, parang dictionary ito ng mga salita na muthallath, na mayroong 3 letra, na kapag nabago ang dulo nito ay magbabago, hindi pala yung dulo. Kapag nagbago ang unang harakan nito, magbabago ang kahulugan nito. So dito sa kanyang libro yung mga muthallatha, mga isim ang tinutukoy din. Yung halmu, al-halmu na fatha, ang umpisang haraka doon sa letrang ha. Athakbu fil jild. Yun yung halmu. Ang halmu, yung isang kumbaga parang thakab, parang peklat sa balat, yun yung halmo. Pero kapag hilmo, bikasril ha, ang hilm, kapag naging kasra yung kanyang ha, diddul gadab. Yung hilm, ang kahulugan niya, kabaligtaran ng galit. Kumbaga pagtitiis. Pagtitiis. Yung halmo, peklat sa balat o marka sa balat, marka sa balat. Yung hilmo, pagtitiis. Pero yung hulmo, yung unang letra ay nagbabago. Wal hulmo, bidammil ha, na merong damma yung kanyang ha, mayarahu an-naimu. Panaginip. So nagbabago-bago yung kahulugan. Ito yung halimbawa. Yung halmo, marka sa balat. Yung hilmo, pagtitiis. Yung hulmo, panaginip. So biruin niya 3 salita na nagbago yung isang haraka lang sa umpisa niya, nag-iba na ang kanyang kahulugan altogether. So hindi lang siya kumbaga may kinalaman sa i'rab, yung mismong salita na ang nagbago ng kahulugan. Amma ma'na kutrub fadakara az-Zubaydi fi Najil Urus annaha duwaybatun sagiratun la tastari sa'yan fi talabi rizkiha. So ngayon kutrob, di ba tinawag si Muhammad bin al-Mustanir bilang kutrobo laylin. Yung kutrob, isang maliit daw na insekto na hindi tumitigil sa pagkilos sa paghahakot ng biyaya nito. Maghahanap lang ito ng hanap ng pagkain.
So yung kutrob, siguro langgam o parang langgam ganun. Sa tinawag nila si Muhammad bin al-Mustanir bilang kutrobul layl, langgam sa gabi. Kasi kahit gabi, kumikilos ito, naghahanap ng kaalaman. At sinabi rin, walukiba bihi Muhammad bin al-Mustanir an-nahwi li'annahu kana yubakiru ila Sibuway. Tinawag din siya na yung kutrob dahil maaga siyang dumarating kay Sibuway. At yung langgam nga, chili langgam, bukod doon sa pagiging maaga, kumbaga, hindi nila pagtigil sa pagkilos. Di ba madalas inihahalin tulad yung mga ugali ng mga tao sa mga hayop? So kung nga nangyari dito, inihilin tulad sa lawin, inihilin tulad sa uwak, inihilin tulad sa langgam. Ang isa sa katangian ng mga langgam, yung pagiging maagap. Pagiging maagap. Kaya nga, mapapansin ninyo kapag malapit na yung tag-ulan, dumadami yung langgam. Naglalabasan sila sa lupa. Naghahanap ng pagkain. Nag-iimbak ng pagkain doon sa kanilang lugar. So sabi ng matatanda, yung kabilang yung sa mga palatandaan na kumbaga malapit na yung tag-ulan o kaya uulan na. So yung mga langgam naghahanap ng pagkain. Di ba may kwento pa nga yan? Langgam matang tipaklong, yung grasshopper. Di ba yung grasshopper, wala siyang pakialam. relax na siya, hayahay lang siya. Nung umulan na, wala siyang pagkain, di kumatok siya ngayon doon sa langgam. Nangihingi ng pagkain. So yung langgam, maagap. Fakullama fataha babahu wajadahu hunalika. Na tuwinang bubuksan daw yung pinto, nandun na nga si Ibn al-Mustanir, maanta illa kuturbul laylin. So sinasabi sa kanya ni Sibuway, ikaw ay isang kuturbul laylin, ikaw ay isang langgam sa gabi. At yan sinasabi ng mga Arabo, kutrubu naharin. So meron ding sinasabi mga Arabo na kutrubu naharin, ito naman langgam sa umaga. Lima ruwiya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. So meron ding tinatawag na langgam sa araw o sa umaga mula doon sa sinabi ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la a'rifanna ahadukum jayfata laylin kutruba naharin. So wala raw siyang nakikilala na sino man sa inyo na kumbaga jayfatu laylin, kumbaga tulog sa gabi at kumbaga gising sa umaga o langgam sa umaga. Ay annahu shabbaha ar-rajulu yas'a naharan fi jawaiji o hawaiji fi hawaiji dunyahu fa idza amsa kana kalan min at-ta'bi fayanamu laylatahu hatta yusbi. So yun nga, yung tinutukoy dito ni Ibn Mas'ud. So yung mga tao, baga naobserbahan niyo yung mga tao na nagtatrabaho nga sa araw para sa kanilang pangailangan sa dunya at sa gabi, nagpapahinga na sila dahil sa pagod at natutulog buong magdamag hanggang sa dumating ang fajar. Wahada, tawbihu liman syagala waqtahu bidunya fayadi'us salata wa kassara fi talabil ilmi mufarrata fi hukuki ahlihi wa arhamihi. Sige, okay naman yung nagpapahinga, di ba? Pero itong sinasabi ni Ibn Mas'ud, ito yung mga nasusobrahan. Yung tinawag niya na jifatu laylin at kutruba naharin. Na sila yung mga tao daw na sumusobra naman na sa gabi natutulog lang sila hanggang sa fajar dahil sa pagiging abala sa pagtatrabaho sa dunya na napapabayaan nila yung sala at nagkukulang sila sa pag-aaral at nagkukulang na rin sila sa karapatan ng kanilang pamilya. Kahit pamilya nila napapabayaan nila. Hindi lang yung pag-aaral, pati pamilya napapabayaan at ganyan din yung kanilang mga kamag-anak napapabayaan na nila waliyadu billah. So itong pagpapahinga sa gabi, walang problema. Pero yung problema yung mga tao, kaya sila nagpapahinga sa gabi, wala silang ibang ginagawa sa gabi kundi magpahinga kasi pagod na pagod sila sa araw. Na sila yung mga kutroba na harin, yung mga langgam sa araw. Pero patay halos
sa gabi, kakatulog o kakapahinga na napapabayaan na nila yung pag-aaral at ang kanilang mga pamilya. So dapat makatuwiran tayo inshallah sa pagtatrabaho, pag-aaral, magawaing pagsamba at sa pananagutan natin sa ating mga pamilya. Inshallah. Actually, ito yung isa sa mga problema ito sa makabagong lipunan. May mga tao ngayon, masyado ng abala. Yung tatay may trabaho, yung nanay may trabaho. May pera nga sila. Nabibigay luho ng bata. Pero bandang huli, yung bata, wala na, hindi na nakaranas ng buhay na may magulang. Kasi parehong magulang abala. Kung maaaring mangyari pa nga, yung tatay lang nagtatrabaho, yung nanay naman, puro TikTok, puro Shopee. Nakatutok lang sa cellphone yung pagmumukha niya maghapon. Yung baby, nayaan niya lang yung may tablet, Cocomelon. Kaya ngayon yung baby niya, 5 taon na, hindi pa nagsasalita. Kasi hindi natuto hindi na yung kinakausap halos yung bata. Abalang-abala siya sa ibang pinagkakabalahan. Waliyadu billah. Sa tutuloy natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.